are blessed today because our mentor, Pastor Rolly Epi, is giving us time, no? Yes. Praise So, God. Pastor, like, busy na ba kayo ni siya? Isod kayo ni Kwao niyang time, no? Kung siya kagwapo. Munang isod kayo Kwao ng time, pero itagaan kitang time karong hapunan, no? Ikaw bisag 1.5 hour lang gusto. Dayon, anda mo na to ang atong mga ballpen o kwan, especially mga leaders, no? Kay ato nang gamiton sa atong mga workshop dito sa atong cell group, no? Mga notebook o ballpen. Okay, ready na mo? Okay. So, ako sa ning paano andam ni Joy. Di ba, Pastor? Nice, nice. Hindi ka kalimut sa royalty, Pastor. Ang atong bungan nga nito. Amo ni Smile, smile. Wow, 1, 2, 3, babo. Yay! Praise God, praise God. Salamat So walay paglangan-langan, no? Make use of our time sa Pastor Rolly Epi. Yes. Napakagandang Ginoo. May hapon sa tanan. Basta mo ang inyong pastor, hindi mo kabaliban. Wow, praise God. Pag-ingon niya katong ano ni chika-chika ingon sa nagkapi-kapi na niya tungod. Sa pastor, pwede ka makakuha ng tapos. Kaya ako manggod, na-relate na ako sa unang panahon. Pinani ko nga ako kasabot sa pioneering, pioneering sa una. Dayon, sa dihang makita na po ang kauhaw sa inyong pastor, no, to learn to see this church na muna bukid siya. And muna nga nindot yun kayo na natay pastor. Amen. Ito pagpaka ng ginawa na. Si Jesus sa unang panahon, sa dahil nakita niya ang panon ba, dagdag yung mga tao. Si Jesus, namusya, hindi ko ng pulong sa Ginoo, naluoy siya sa mga katauhan. Namura daw tupa, nga walay magbalantay. May tawag na ito describe sa Bible, helpless and harassed. Meaning, mga tupa, nga walay pastor, wala sila, luoy sila dahil haras sila sa demonyo. Muna kabantay mo nga ang pinakabugo na hayop sa tibok kalibutan is ang tupa. Kailan mo tupa, no? Sheep. Kaya nga nung pinakabugo. Kaya kanang tupa magod. Kung walay shepherd, kung ay magbalantay, painunin mo nagtubig, sa busog kayo na siya, mo inom mo diyan na. Pero inom na ito, bugurot ang tiyan, na ito, bugurot ang tiyan, matay. Munang naay shipper, kaya kubadlon, busog na. Kabantay mo sa'y dala sa shipper? Ha? Sungkod o staff o rad. No, ang staff mismo, na siya'y mugay. Ayaw diha, ang rad mismo mo correct. Insay nakabagti, nagpabadlong sa iyong pastor. Badlong mo. Na'y rad. No? Na may ayaw pang inana. Sumuna siya, normal na siya kasabaan mo sa pastor. Kay mo ni siya, nganong pinakabugo ang tupa? Inang katapad, ngano ka? Ano ka nga? Kaya kining tupa, sa kabalo sa bangin, kabalo ka ka ng bangin ba, kanang pangpang na ba? Bulahos lang yapon na siya. Munang daghan kay mga tupa no namatay kung naipangpang. Kabalo sila ng pangpang, diretso gina sila. Munang ang ilang kinabuhi nagdepende sa magbalantay. Munang sa tanan mismo nga hayop nga ginakumpara ang tao ni Lord, hayop pa din sa tupa. Munang kung wala yung pastor, bugo kay ka. Na? Magbubuot pa kay gimuha. Tanawan ng tupa, inom, bisag pag-inom man ang inom, busog na, nagpuno ng iyang tiyan ng tubig, inom na gyapon na, hantod, buto, buwang, matay. Muna nga, abi ni mong insakto kung walay pastor, muna pasalamat ka nga ngay pastor. Amen. Amen? Kanipong tupa, kung matapo, tangan niya naglangaw ang iyong ulo, sa mukha niya na siya.
Kita kay kitsay ganahan ka, maganahan ng langaw. Moingon na ikaw, baho kaya ang ulo. No? So kung ang langaw maglupat sa itong ulo gani, kaya ng mga tupa, di man, waman sila kamot ng mga anak. So ilang kwan, antos na stinging, ilang bunggo nila, ilang ulo. Sa nagka-bleed na, nagkatugo na, paano magyapon hantod mamatay? Astang bugo agin sa tupa. Mo nang naay magbalantay sa dihang moana sila, instead nga ibunggo nilang ulo tangag anointing David, anointing oil. Salamat sa iyo itagaan kog anointing oil ni pastor. Wow. Ganahan kay ko maigsoon humot kayo. No, timing kay pastor pag gabi ay nagpa-counsel, mentally ano ba, restore. So praise God sa diyang pag-apply gampuan ana siya. Gaan ako dibati pastor, naayo ko. Ana siya. Wow, naalang ini anointing gikan sa Israel. Pinasahi mga igsoon. So mo nang kinahanglan din ako masabtan. Bulahan kay ta kay naatay pastor. Amen. Ang Ginoo mga igala, mga igsoon, dapat masabtan ninyo na ay God is a generous God. Naitulo ka mo gift nga gihatag sa Ginoo sa simbahan. Pwede ninyo ni isulat kung pwede okay ra sa inyo. Tulo ka gift. Eh kung kini nga gift na igsoon, makaayo din sa simbahan. Kaya gihatag ba ni mga igsoon? Nga ako sa name ko alam mo. Okay, number 1 gift, gihatag sa Ginoo sa simbahan. Kay kung muhatag ang Ginoo sa simbahan nga gift, at imanon ninyo, kinsa gitagaan na gift diri, then wa ninyo gamita. Ha? Nabay bayad ang gift. Ayan, happy birthday pastor, gift ha, kana 1,000 na na. Wala na sa pastor, kana 2 gifts na sa pastor ha. So, sabi gift or panghatag din siya, di ba? So, kanang kinahanglan na to, masabtan. Na kanang gift na nga igsoon, dili na sa bayad. Panghatag na siya, amen? Amen? So, mo nang masabtan na to, ang unang gift na gihatag sa Ginoo sa tuwa, walay lain si Jesus Christ. Okay? So ngayon mga pastor, kumo naman kayo sa nanak. Si Jesus, gihatag sa Ginoo, nagasa sa tuwa. Huwag ka na nagasa kung walay Jesus, magkinaon sa tatanan, dili ka maka-survive sa kalibutan. Kaya baluta, na kung dili ma-acknowledge si Jesus sa usa ka simbahan, wala tay kaluwasan. Okay? So manang masabta nato nga kining kaluwasan nga gihatag sa tuwa, dili nato makaplagan sa bisan asa, dili sa relihiyon, dili sa maayong buhat, kundi dili kay Jesus. Di ba? Unang ingon ang pulong sa Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. So manang masabtan ninyo, labi na kamo mga leaders, masabtan ninyo nga ang gift sa Ginoo sa simbahan, una-una si Jesus. Kung ang simbahan wala nang declare kay Jesus, kana nga simbahan, kulto. Amen? Bantay ninyo, musulod kayo simbahan, pero ang gidayig, ang worship leader, ang instrumentalist, ang gidayig si Trump, ang gidayig kay si sa may mga paborito niyo artista. No? Kana kung dili gani musikat si Jesus sa simbahan, kulto na kasimbahan. Mo nang gihatag sa Ginoo nga gift, una si Jesus para musikat mismo si Jesus sa church. Kay kung walay Jesus, dili ka luwas, hellbound ka. Ang tao nga walay Jesus, impyerno gid siya. Bahala gwapo, bahala moingon ka nga pastor, gwapo lagi ni siya. No, dili na to basihan ang kaluwasan sa kagwapo. Pastor, buotan ni siya, di ko na to basihan. Ang kaluwasan, basihan na to, na kanang tawhana, na ay Kristo sa kinahanglan. So, unang gift nga gihatag sa Ginoo sa church is si Jesus. Kanay mong tapad, nalaban ay Jesus. Grabe na karon, gubat na, no? Grabe na ang sa unsang kampo. Lord, ibabalik kong piso ang litro sa gas. Hindi na nitabo. Lord, ibabalik na piso. Adus na lang, Lord, ang iyo. Hindi na, next week na po, maabot na mo na 150. No? May increase na po ng 20 pesos. Unsa man na nato. Pero gusto na ako pasabot sa inyo, ha? Ang economy sa kalibutan, nagkataas, nagkagrabe, nagkamahal, nagkausap. Pero ang ekonomiya sa Ginoo, dili siya mahawala.
Amen? Meaning, walay bankruptcy sa Ginoo. Natingali nga, di na nimo kaya, Lord, grabe na economy yun, lisod na kayo, pero ang Ginoo, di yun maglisod ang economy sa Ginoo. Muna ingon si David, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Busa, kung kamo nga naa kay Kristo, ayaw mo kabalaka. Kay kini makadungog tag gubat, bisan asa nga gubat, no? Mayingon pa ingon si Jesus, kanay inyong nadunggan, paano na sa patigil pa lang na, napay grabe mahitabo. Mga nakita ng mga leaders na diri sa church, maningkamot ang mga lagad tagpadayon sa Ginoo. Di nato sayamon kini nga gift nga gihatag sa Ginoo nga si Jesus Christ. Nga kita mismo mas sentro tong kinabuhi kay Lord. Amen. Labi na karon nga panahon daghay manguyab sa imo, ay nagatong simbahan kini kay ay napangalagad sa Ginoo kay nindot diri sa kalibutan, magapi-api ta, no? Cool kay sa kalibutan. Cool. Cool daw ano, no? Pero ipusduman nato na yung soul. Nakinig pagpangalagad sa Ginoo nato. Pag ila nato kay Jesus, apil na ang sakripisyo. Muna ingon si Jesus, if you want to follow me, take up your cross daily. So number one gift, God's gift to the church is Jesus. Ikaduha, Holy Spirit. Diba? Unsay gingon sa Bible, ang Bible, for God so loved the world that He gave His only Son. So that's number one. Ay kaduhang nga gift nga gihatag ni God sa church is ang Holy Spirit. Sa dihang si Jesus niadto na sa langit, unsay gibuhat niya? Ipadala niya ang Holy Spirit. Unsay trabaho sa Holy Spirit? Ang Holy Spirit is to guide us in all truth. Labi na karon daghan kay mga scammer karon. Kung wala ka guided, dili ka guided sa Holy Spirit, mas scam ka. Kay daghay maingon nga ako si Kristo, ubalik si Jesus sa Davao, adto po kag Davao, baligya imong balay, adto baligya balay. O kini na imnonon diri, gusto kag langit, imna na, kaya patay, pero kung diretso. Agad kay scammer. Kung wala ang Holy Spirit sa simbahan, ang simbahan, wikpan siya, luoy siya. No, ang simbahan, huyang. Ang simbahan, kung wala yung Holy Spirit, patay sa simbahan. Muna ang author sa growth karon ang Holy Spirit. Walay conviction, ikaw dili ka muhila kung di ka sagpaon, kawayon. Pero kanang uban mo muhilak lang sila kay nasakitan. Pero kanang hilak sa kalipay, trabaho na sa Holy Spirit. Amen. Amen. Na ay tulo ka klase nga tears. Kanay mo tapad, sana muhilak na. Unsay rason nga muhilak? Kanay mo tapad. Three kinds of tears. Number one, tears of pain. Ang tao masakitan gani, muhilak na siya. Sakitan ko ano man, gimulagan ko. Di ba? Ano? Masakitan ko kay i-reject ko. Mana, hilak siya. Anong hilak mo ka? Luwi-kuy mo. Naklanod ba ba na magpaso sa kapi? Hilak. Sa init kayo. Kasi kwate dahil. Hilak. Kung nasakitan siya, mana tears of pain. Karang i-reject ka sa family. Karang i-bully ka, tears of pain. Ikadua, tears of shame. Kanang shame, kanang tungod sa imong kaulaw ba? Kinsa diri nga naulawan ka nga ikatawa. Basta kayo. Basta naulawan di ko sa gibuhat is kayo. Kana ba na? Di ba? Ang tanan nga naulawan, pura ba ulaw kay ang ban hilak, di ba? Di ba? Tears na of shame. So ikatulo is tears of joy. Ang kanang tears of joy, dili na siya gabasi sa unsay naa sa iha. Dagay kay kwarta, malipay ka, sabi hila ka. Di ba? Kinsa diri kita og wawawi. Tamo wawawi ang nakadaog sa 1 million. Ang uban, nakadaog ng 1 million inigdawat, kuya pa ang uban. Di ba? Ang uban mismo mo katawag bisagit, salamat. Ang uban kay hila. Diba? So, kining tears of joy, walay makakita ni, walay makahatag ni kundi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, usa sa mga fruits ng Holy Spirit is ang joy. Mo nang wala kay kalipay, ang simbahan, ang mga Kristohanon, mga leader, mawalan gan islang kalipay sa pagpangalagad, pag-win, pagpa-invite sa mga tao, meaning lack siya of Holy Spirit. Remember, ang usa ka gift na gihatag sa Ginoo sa church ay sa Holy Spirit. Muhatag sa kalipay sa tuwa. Kay mawala na gani mong kalipay, di na ka matug simbahan. Kinsa diri gipugos matug simbahan.
Lagi guyod pa ba? Lidre, guyod mo na ang dalan, naghanti dugo. Lagi guyod. Huwag uban diri, iputos pa tingali, o ipainom mo ka ng kwan, sleeping pill, pagtulog, iputos dayon o sako. Pag-abot eh, pagmataw, na lagi ko sa church. Ipainom na yung squad, hilo. Oh? Dapat mismo, wag maabot sa level na to, na di nakapugson. Wow. Amen. Kaya ang question na kung pugson yung pagani ka, meaning kulang pag-embrace sa imong kaugalingon sa Holy Spirit. Kaya ang tao na puno sa balang Espiritu, dili na siya mapugos. Di na siya pugson. Kung tayo musimba, di na kinahanglan i-follow up. Di na kinahanglan mabasa ka sa Bible. Mabasa ka sa Bible. Kaya nga naman na may kalipay. Ang tao nga walay kalipay, kulang ng Holy Spirit. Kanay mong tapad, ito mo na siya, joker or kataunan of now or kailangan malipayon ng Diyos siya. Malipayon ng Diyos. Malipayon. Naiuban nga mo, tanaw sa imong naong ba? Magkatawa, yun ko. Naaway na nga. Ano, magkatawa no. Pinsa diri nga nakay barkada, mingaw kayo kung wala siya. Pero naasa bibo kayo. Wala sa mingawa. Ano. Pero importante na ito, dapat i-embrace na ito ni. Kaya once gani, ihatag mo ang gihatag sa Ginoo nga gift nga imong i-reject, kaluluoy ka. Mo na ang mga tao ningon si Jesus, katong ni-reject sa kuha, i-reject po na ako sa mahal. Ang Holy Spirit gihatag niya sa church. Kung ang tao o ang simbahan, dili siya mo accept sa Holy Spirit, ang church mismo, dying church siya. At praise God, nakita na ako ang inyong pastor. Na grabe ka-dynamic. Murag 20 years old. Amen. Oh? Diba? May one time, na ako'y kasunis na fit kaya ang kasunis kisi-kisi. Pagkapila ng ulan, kitang ko na ako siya. Ayos sa mga pastor. Ayos kaya. Isa nga awat ko rin, pastor. Awat ko rin. Para, paano ba? Pangulitaw mo na inana. Ang Holy Spirit man doon, dili sa killjoy. Gusto siya mamalipay ka. Gusto mo nga i-welcome mo siya. Ang Holy Spirit, kung dili mo siya i-welcome, di po siya maabot sa iyo. Amina mo, kinsa diri nga nakakaon ka sa birthday, nga kang invite. Ha? Wala kang invite, pero nakakalat mo sa kaon, di ba? Oh, di ba? Okay, nakasulay ka na doon? Sulay ka? Ha? So, unsa may tawag sa tao na bisag wala gi-invite pero niadto. Crasher, di ba? So, kung ang siyempre nood man kay tanan nga wa ko gi-invite pero ikaw daw nagkaon dito. May ngono itong mga tagbalik. Ikon sa ka. Hindi sa gi-invite mo. Wala, way gi-invite sa ko. Ikaw lagi ka, tutong ko. Libre man kani o libre. Pero wa mo kag-invite, bahala na. No? Kung ang tawag na ko ng mga tao na wala gani hindi mo gi-invite pero naa sa kaon wa na'y batasan. Ang Holy Spirit dili na. Ang Holy Spirit kung dili nimo sa invite sa imong kaugalingon di po siya manghilabot sa imo. Kaya balo mo unsay diferensya sa demonyo ug sa Holy Spirit? Kaya mo ang demonyo bisag dili nimo ingon demonyo hilabti ko hilabtan ka. Way panangit ng Holy Spirit kana demonyo. Ang demonyo bisag di na ka muampo o gupon imong kinabuhi, gupon gyud ka niya. Way batasan ang demonyo. Bisag di na ka muampo, wala nay panangit, ang gupon mo na iyang goal to kill, to steal and to destroy. Kung ang demonyo bisag di wa kay ampo gupon gyud ka. Pero Holy Spirit lahi sa opposite. Kung dili ka magpahilabot sa iya, di ko kanya sa bangga. Ang Holy Spirit wants to be involved, wants to be invited. Gusto niya nga ma-invite. Kay gift na sa Ginoo sa tuwa. Dapat dawato nato ni ang Holy Spirit po trabaho niya magpatubo sa simbahan. Kay sa unang panahon sa Book of Acts, nani sa Book of Acts chapter 2 verse 1. Sa diyan ang Holy Spirit, nagwali si Peter, isa lang kawalihan, 3,000 dawat kay Jesus. Yeah? Book of Acts chapter 2, wala internet, wala transportation, wala iPhone, wala cellphone. Nasa na ipon. Pero wala cellphone. Diba?
Pero grabe man ila acceleration tungod sa Holy Spirit. Kung naang Holy Spirit, wala imposible sa tuwa. Makaya na itong mga butang mo na ako nagdako ko, ituluan ko sa akong mentor sa Bible School, magdepende sa Holy Spirit. Kanang inyong kining nagyan ninyo amo ng kaagi, pero kasabay ni Pastor John. Sa una, grabe ang heart sa inyong pastor, dako na inyo iyang church sa una. Pero sa dihang itawag sa Ginoo nagpioneer siya. Dili na basta-basta oy. Kung walay leading sa Holy Spirit, di na basta-basta. Mo nang dawaton gid nato kanunay. Ang gift nga gihatag sa Ginoo dapat dili nato i-reject kung dili nato i-accept. Amen. So unsa tong number 1 nga gift? Jesus. Ikaduha, sa balungod sa ikatulo. Ha? Good kayo, pastor. Ay ikatulo nga gift nga gihatag sa church ang pastor. Kabalo mo ko ang church walay pastor. Useless na inyong pamikap. Ang inyong pagwapo, pangit ang yapon mo. Kana inyong pagkamot o pagherdo, pagpahumot, ako agyapo na kung walay pastor. Mo nang kung naay pastor nga gihatag sa Ginoo sa tuwa atong dawaton. Pasalamat mo sa inyong pastor, aliwalas ka busy. Nagmaestro, nagpastor, karon para matutukan mo, maatiman mo. May retire siya para maatiman mo na iyang mga tupa. Pasalamatan yung pastor. Akpakin yung pastor. Pinsa na mo yung atiman niya. Noon, yan doha ka anak, okay naman po. So, pinsa, pwede naman siya maglaglag. Ganong na mo, pastor, bitawag mo siya. Kay luoy lagi kaayo ang simbahan kung walay pastor. Unsay gingon sa Bible, I will give you shepherds sa Jeremiah 3:15 according to my heart. And He will guide you, lead you, and teach you about wisdom and understanding. So kung kita mismo, Jeremiah 3:15, kung ikaw mismo dili ka, kung wala kay pastor, luoy ka. Ang tao na walay pastor, di gyud siya motubo spiritually. Walay Christian nga independent. Pastor, saman, Christian ko, asa ka simbahan? Wa ko'y simbahan, pastor. Ay, di ako sa balay magpagtuwan. Di ako sa balay magampok. Di ako sa balay magbasa. Nganong day, pastor? Malangit, di ko malangit kung walay church, walay pastor. Di ko na pwede. Panawag si David. Kailan mo David, no? Si David, may balaan niya, kung naaga ni tupa, na masalaag sa panon, biyaan niyo ng Bible, biyaan niyang 99 para lang ma-rescue ang usa. Ngano magyud nga inana sa ka atimado sa usa ka ship mawala. Kay kabalo siya kung mawala ang usa ka tupa, birahan siya sa layo o sa biyero. Diba? Kung mawala ka sa panon, nay demonyo ka panilap nimo. Ngayon ko, pastor, ikapoy na ko church, maundan sa mo. Ngayon day ng demonyo, welcome to the family. Ngayon pa ka din, pastor, sa una, wa pa ko nangalagad sa Ginoo, wa may dagang pagsulay. Sa una, ako'y pangalagad sa Ginoo, grabe yun, ay okay ko ay pagsulay. Karon, nangalagad ko sa Ginoo, grabe sunod-sunod pagsulay. Kaya malong ano, alang-alang, limahon pa mo nga, iyan ang mga demonyo. Wa ka nangalagad sa Ginoo, wa kay problema. Ngayon demonyo, ay labti ka, tuwa naman niya. Tuwa naman niya siya, anong ilabtan mo rin ninyo? Sagdi na niya siya. Atuan na ni sagdi na, di ba? Wala problema, no? O, di na ay nagsimba. Muna yung mga tao ngayon. Pag sa diyang nisimba ko, pastor, grabe problema. Kaya nga, no, kita sa Ginoo, ikaw nisunod ka. Pasanin mo ang cross. Ngayon ang demonyo, ang grave sa sao na ito na nisimba na. Kaya na ito pagsulay. Pero kung lahutay ka, na ipastor, kaya nalis ni mo, napay Jesus, napay Holy Spirit, padaugod ka. Kaya na ito, pangka ka ng demonyo. Okay? So, what are the gifts that God gave to the church? Jesus, Spirit, and Pastor. Ayaw ninyo na wala. Kung naaning tulong na yung son mo, tubo ka. So, introduction na ito ha. Kamantas gabi eh. Introduction na ito. Kailangan mo ni David. Makakoy i-share sa inyo ha. Si David, we all know David, out sa mga igsoon, na-feel niya ang outcast siya. Dili siya pinalabi, kay kamanghuran siya, wala siya gipaadto sa
battlefield. Naara sa balay ang iyang trabaho, bantay sa tupa. Kada adlaw iyang kaistorya, tupa. Walang hapit na siya mo istorya o pangtupa. Nana siya, di ba? So, here comes a time na si King Saul ato, ni-disobey kay God. Nag-disobey siya. So, mo ni ako ikon sa inyo. To cut the long story short, si Samuel was commanded by God sa kapropeta. Naningon siya adto sa balay, sa Bethlehem, balay ni Jesse, na ay i-anoint mo next to be the king of Israel. So nakita niya si David, i-anoint. And then, katong time sa niya i-anoint si David, narapas sa balay. Ang iyong mga iksoon, naris battle, kay naras gulayat, kada adlaw, 40 days, kada adlaw, ginoon nga mga wakmoy ayaw, kung Israelita, mga bayot mong dako, di mo champion ko, kinsa may muaway na ako, wala, di mo'y pangon, curse niya ang Ginoo, ay ayo inyong Ginoo. So si King Saul, nga undefeated po si King Saul, the tallest man in Israel, hadlok po siya. Pati ang mga soldier, na mga first in command, mga elite na soldier ni King Saul, nangahadlok. Mo nang naabtan og 40 days, kay wala may muhagit mo challenge kang gulayan. And here comes a time, naningon si Jesse, David, yung papa ningon, David, pagdalag pagkaon, tanto sa mga igsoon, kay taon na ito, almost 1 month na, papaslay pagkaon. So, bihatod niya, ang iyang purpose, mahatod lang pagkaon. Pagkadungog niya, ang tingog ni Goliath, kamo mga Israelita, mga hadlukanon kayo mo, padala sa ko ang ang champion ninyo. Sabihan nakadungog si David, murag stir up ang kaisog ni David na wala gibati ni King Saul o sa mga sundalo. Ingon sa kinsa may pisuta. Uncircumcised na niya. Kinsa man yung uncircumcised na dako kayo, nagbugal-bugalon man sa Ginoo. Muaway ko, anak. Pagkadungog sa mga sundalo, ikaw, muaway ka, ang hari gani nga di niya kaya, ang imong mga igsoon ng mga elite ng mga soldier, nanghadlok gani, muaway ko, bugal-bugalon kay ni tawhana, patyo na ako niya. So, giingnan sa mga iyong mga igsoon, paulit sa balay, kay dili ni para sa imong territory, dili mo sa imong field. Ang imo slingshot na imong balaan, wala kay di ka kabalo sa sword o spears. So, ningon siya nga dili, muadto yun ko. So, gidakop siya may igsoon, pagdakop, gikuan sa hari. O, King Saul, na atong tinitip heart ni mo, maaway daw siya. Ano po si King Saul? Kami gani, wala gani, kwan gani, di gani kaya na mo, ikaw ba? Pero nakonvince si King Saul, kining tawhana, okay, na nagbugal-bugal, ako rin napildi. Tagay ko prove, sadyang nagbantay ko sa akong tupa, ang mga layon na mutukob sa akong tupa, ang mga bear, akong ipang patay. Kung walay rason na di po na ko ni Patyon ni Goliath. Grabe na kandin si Saul. Ay, sige, nai-armor, nai-kwan. Siyempre, gamay man si David, yan ako si Saul. Pagkuhan sa armor, ang helmet, di na makita. Yan ako na kaysa niya. Pag-anak, paglakaw niya, ang sword, gabagulan. Ay, sa di na ako ni kaya. Na kaya. So, to cut the long story short, napindi ni David sa Goliath. Sa atong kinamuhi natin yung mga giants pa. Tingali panginahanglan. Tingali sakit. Tingali gubot sa inyong family. Dugay pa ninyong ginakuan. Anong maning wala pa maghihapon nila ba? Yan ating aligay si ingon niyo, di mo kaya doon. Di mo kaya, ikaw wala kay eskwela. Di ka profesyon. Wala kay profesyon. Kung sa man mo magi ka na sa high school, graduate ka, di mo kaya. Pero si David nakapilaw na. Pero anong napatay na niya? Tungod sakto yung connection sa Ginoo. Introduction kami ha. Na ang story sa inyo, kung sa may mga giants, na mayroon ka, pastor, di na mo kaya. Kaya ni mo na kay Naitis. Kung napatay ni David ang Goliath, kung sa mga Goliath ninyong yatubang, ha? Pastor, ang Goliath na ako ang mama. O ayaw pa kayo ng mama. Mga problema.
Dili na makaingon ka, giant, kinigibalik-balik, bills, kurinti, bills balay, tao nga sige pangaway, sakit mismo, sa lapianon nga bahay, puro lak, mo na yung mga giants mo. Mapildin nyo na. Ayaw dagan. Ang giants was intent by God na dili ka mo dagan kung dili atuba nga imong problema. Introduction pa na. Dasig na ko sa inyo ha. Nganong si David inana kampante si David matubang sa giants tungod preparado siya. Asa siya nag-prepare? Si David nag-prepare sa while nasa sa sartupa, sige siya kanta gaday sa Ginoo. Sige siya ana sa sling pa sa dihang na ay mga nightmare o kalayon. Iyang napatay. Tungod sa iyang preparation, kampante na siya matubang sa giant. Mga igsoon ko, usa sa giant nga yatubang ninyo sa inyong pastor karon ang pagpadako sa atong simbahan. Makaya ninyo na. Ingay tapad, kaya ninyo. Diba? Sa una, pag anin ako diri, pag hindi na purma, karon na purma na din eh. Sunod mismo, di agad mo mag-igo diri. Sino ingon ni pastor, na pastor, kinahanglan mo tamo. Tukod tingin tagsikan, third floor na po, no? Kailan to? Niya magwali si pastor. Dili din, tanaw sa pastor niya, oy, may galingkod niya, galingkod niya, tagkan. Or it's either tagaan mo sa Ginoo nga dako-dako diri nga lugar. Di ba? God is increasing God. Ang problema, are you prepared? If you are a leader, nakahuna-huna ba ka muatiman o 100 ka tao? Kaya ba nimo? Pastor, isa lang. Isa. Ano man, wala ka na prepare. Are you there? Walang importante kay karon, ako i-share sa inyo the law of preparation. Asking introduction, no? Ginahanglan ta o preparasyon. Ingon ang Bible sa Proverbs 14:28 na ako'y lisent ni Makmak na Proverbs 14:28. Proverbs 21:31. Ingon diri, the horse is prepared for the battle of the day of the battle, but victory belongs to the Lord. Ang kadaugan iya sa Ginoo. So kung ang mga horses Mason, gina-prepare sila for battle. Pero ang kadaugan niya sa Diyos. I-highlight na to ang preparation. Kabalo mo, ang preparation sa usa ka leader, sa usa ka church, importante. Pareha tong sindong, na sindungan mi, last 2011, 1 na to? 11? 2011. Ingon ang mga tao, pagbantay mo, pag-prepare mo, kay naikuhan, sindong na baha, wagit ka prepare, panawang mga tao kung densa. Pero katong naka-prepare, luwas sila. So, ang preparation, importante ni siya, kaya nga no, mag-prepare ka, dili sa present situation, kung dili kung sa'yo maabot. Amen? Klaro kay si Solomon, as leaders, as a church, kinahanglan ka mag-prepare always. Ingon ang Bible, the horse is prepared for the day of battle. Before na i-expose sa battlefield ang horse, tudluan na siya. Tudluan na siya unsaon pagdagan, sa kabalo ng dagan, tudluan na siya para mahanas siya sa pagdagan kung battle na ba. Kaya dili na sila i-expose sa battlefield kung dili sila preparado. Tagang tangong sample. Example, kung ikaw basketballista ka, sports atleta ka, dili ka pwede i-engage sa dula kung dili ka wakay practice. In fact, kung saan asa ka, NBA or PBA, dili ka expose sa dula kung ma-miss lang nimo duha ka practice. Kung wala kay practice, wala kay preparation, sag maayo kay ka, di ka mo apil, di ka mo tunga, kaya nauna nimo maayo na ka, di yun ka padulaon. Tagaan ta mo sample usab sa mga exam, mga quizzes, board exam. Walay mga mag-board exam na walay prepare. Are you there? Mamutana ko sa inyo, anong kinahanglan i-prepare ang board exam? Para makapasa. Are you there? Monang ang tao mismo sa dihang preparado siya pag-abot sa exam,
makatubag siya sa mga pangutana. Tinoo dili. Si Manny Pacquiao, 2 hours lang ang iyang away, pero pila ka preparasyon, 4 months. So therefore, preparation is more important than the actual event. So karon gina-prepare mo sa inyong pastor para mo-handle mo og mga tao na moabot diri Maison membro 100 ka tao this year or more than in Jesus name. Amen. Kinsay gustuhan na nga 100 kada Domingo. So kung sa kakabisi mo ka pastor, tingnan lang si Lord B nga dili nang tamabot 100 kay busy na kay kana. Kampoy na kay magatiman pagpakaon pagfollow. Hala. Mao nang ay preparation gani kay balo mo sa una. Nagampo ko sa Ginoo dili pa inana tong simbahan sa church. Ingon ko, Lord, enough na sa akong 150. Okay na, kapoy na kayo, laban na kayo sa ulo. No? Pero pag abot sa 150, wa ko na kontento. Kay kining gitawag nato G-code, ang usa ka leader maghandle sa 12. If you can manage a 12 person, the Lord will entrust you more people. Sa dihang nakampo ko na Maison, the Lord rebuke me because the God that I know is a God of multiplication. Is a God of increasing. And I firmly believe that this church is destined for increase. Destined for multiplication. So ang pangutana, are you guys prepared? Bro, ikaw bro, pila ka tao mong yandulan karon? Uno, prepared na ka, mabutog 30. Ha? Bro, ginana ba, estudyante ka, pero ang imong pang estudyante pa ka, pero ang imong mga lihok mismo, mura na kang milyonaryo. Imong damit, mga branded, pero okay. Okay na ina, di ba? So, kana siya mo na sa preparation. Mo nang, ang preparation increases your confidence. Tanawa, for example, mapil ka ng kanta. Di ba? Naging kay practice. Kaya wala kay practice, anak ka ito, makaihi ka, tubangan sa mga tao. Sorry kay wako'y practice, nayabag ko. Muna nga mga singers, mga so before sa competition, grabe ng practice niya, preparation. Nga naman, pag abot na sa actual, wala na ikaba. Why? Preparation increases your confidence. Kung naa kay preparasyon, di ka angay mahadlok. Mo nang si pastor, i-prepare mo unsaon pag-suinil, pag-invite, unsaon mismo pag-handle sa cell group, unsaon pag-lead, gina-prepare mo, kay ano man, mudagsa, what if ang 100 ka tao, basin mo, ingon mo, Lord, tama na, please. Ipaadto na lang silang balay, okay na, may good na din kay me, Lord, sa 50. Anyway, ingon im kulong, Lord, 2 or 3 are gathered in your name. You are in our midst, Lord. Enough na sa 2 o 3, Lord. Hinahanap pa ta. So, pangutana, willing ba mo? Nga mo embrace of 150 this year? I declare in the name of Jesus Christ. Asa man na sa mag-una, sa leader. Dapat kamo mga leader, preparado mo. Kay God can only give you what you can manage. If dili ka kabalo mong manage, murag inana, Lord, tagae kong sweldo nga 15,000 ang bulan. Kaya akong sweldo, Lord, 5,000. Kaya sa 5,000, di ka kakatagutay sa offering. Ngayon, di mo bot-bot ni mo. Di ka na, tagay, di ka kamalugmanin sa gamay. Tapos tagda ko. Inana ko na, Lord, tagay may 100 ka tao, Lord. Ikaw, example siya. Lord, kung akong disciples, tagay ko, Lord, 30 ka disciples. Ngayon na God, tagaan siya, kaya kabalo kang manin sa unong. Di mo giakiman ang unong. Kay tungod nimo sila nahimong leader ko. So therefore, tagaan ka na unong. Ay, unong. Tagaan ka 30 sa mga leaders. Amen? Amen? Amen. So right now, tagaan mo 3 areas to prepare for 2026. Mga preparation for 2026. Kinikin notes is Conquest 2,000, amuaming goal 2,000. Inyo Conquest 200. Okay ba? 200 this year. Okay no? No? Conquest 200. Number 1, ang inyong i-prepare, spiritual life. Spiritual. Meaning, you should be healthy. Healthy spiritually.
Kung sa'yo timailan nga healthy spiritually, dili mo absent ka na Domingo. Mag-devotional, appeal of self-group, appeal of training, sama sa inyong gibuhat. Healthy spiritually, gutumon perminti sa ulong sa Ginoo. That's healthy spiritually. Di ba? Ikaduha, be a disciple. Kinahanglan magpa-disciple ka. No? If you want to be healthy spiritually, kinsa diri nga na-diri mong ulong bro. Wala pa. So, kamo mismo, padayon mong disciple. Be a disciple first and then make disciples. Okay? Be a disciple and make disciples. Una, you should be a disciple to your pastor. Ang effective sa discipleship, dili sa leadership. Naa sa pag-submit sa imong leader. Kay daghay mga tao, maayo kay sila mo disciple, pag abot sa leader, dili na sila disciple. Nasabtan ko ninyo? So you should be healthy spiritually. Be a disciple first. Ikadua, make disciple. Make disciple. Sa diyang mag-make ka sa disciple, or spiritual na sa Surya, ang una, sa spiritual ka, ang una na itong buhaton is ang prayer and fasting sa spiritual. Okay? Nakuha ko sa akong notes. Spiritual meaning prayer and fasting. Para ma-strengthen ang atong spiritual life, mag-ampo ng puasa. Diba, gitunduan mo ni pastor? May pastor sa kuha na nag-ampo na mo, nagpuasa na mo, diba? Karon puasa na no? Puasa. Isa ka oras kayo. Manamtag ko niyo ito. Puasa ta ka dyan. No, maka-strengthen sa atong spiritual life is ang prayer and fasting. Ikadua, spend time with the Word. Basa ka sa pulong sa Ginoo. Istorya yung pastor nga, ituluan daw mo niya, ituluan mo pagbasa sa Bible, devotional, powerful kayo na. Kaya ang makamoni siya. Okay? Kanay mong tapad, sa diyang nanay Jesus, spiritual man na siya. Meaning spiritual man, magpasabot anak is eternal being. Meaning supernatural being. So kung eternal being siya, ang iyang satisfaction, dili sa natural. Amen. Are you there? Ang atong satisfaction, atong cravings, dili ang natural or earthly things. Ang makasatisfy nato is ang Ginoo, yung pulong. Una yun ang pulong sa Ginoo. Ang tao, dili mabuhi sa tinapay naman, kundi sa pulong sa Ginoo. So therefore, ang number one preparation nato, spiritual prayer and fasting. Sa Church Mason, every year namin katulong nga ikaupat nga week of fire. In fact, next week magsugod ang week of fire, fasting sun up sundown, no? Ang among prayer and fasting, nag-fasting sa January, karon April na po fasting na po mi. Kaya ang preparation namo para healthy ka spiritually, you should pray and fast. Si Jesus mismo nagtudlo sa prayer and fasting. Nganong apilan mag-fasting? Kaya ang prayer, maunay mo patay sa garbo. Ang fasting, maunay makapatay sa addiction. Addicted ka sa dula, addicted ka sa unsay mga addiction nimo sa pagkaon. Pero kung mag-fasting ka, kanak mamatay na. Muna ningon si Jesus, para healthy ka spiritually, pray and fast. Spend time with the Word, soaking in the presence of God. So sa church nato sa Identity, every Saturday namin soaking. Just to worship God, training, yapon, and soaking. Okay, because without the presence of God, dili ta may mong healthy spiritually. So, ang preparation nato sa spiritual life, kinahanglan nato sugdan sa prayer and fasting. Amen. And the last one is, the last two, holiness. Una, holiness. Kanang pagkabalaan. Spirituality na siya. Muna kung ikaw mismo ang preparation, Lord, gusto mo daghan na disciple. Andam na ba ka? Andam na ka? Andam na ba ka? Amen? So, I do believe mga igsoon, this year in Jesus' name, magpangita na inyong pastor, asa mo gather. Kinihimuon na niyo ni training center. Ang inyong simbahan somewhere out there. Bigger and better mindset, kay the Lord will provide. Ako sa una, nagsugod ko, ningon ko, Pastor John, ang pagsugod niya mas maayo pa kaysa ko kay nanamon mga leaders. Ako sa una, ako kanta, ako wali, ako offering, ako hilak, no?
Ako atanan, sulat, ako tanan. Pasan pa ko, ha? Magpas. Oh, ako pa'y bayan sa rinta. No? Magpasan sa gitar. Ikaw, kompleto na mo. Ako sa unang gitar. Hatod ka ron, praise God, buhi pa ang gitar. Makikita ko sa mong gitar sa una, makahila ko kay ano. Sabi, 19 years na ang simbahan. Wow. 19 years na. Yeah. Naka-remember ko, may so inani. Ang tao nga preparado, pasensyoso, ay kabalo siya, naging nindot na may tabo sa ministry. Si pastor ninyo, grabe ka pasensyoso. Grabe ang pasyon sa inyong pastor. Mo nang mahitabo na iso kampante kayo. Kampante kayo ko, kay one day, kining church ninyo, dinanimin itsura. Kadagsaan ng mga tao na nagpangita sa Diyos. Labi na karon, nagubat na. Ang mga tao, depressed. Ang mga tao, sa gubot na kayo. Moingon na yung Holy Spirit. Anto na ay royalty church dira sa Luinab. Ya, Tagaluinab. Tanang Tagaluinab diri, suyupon. Wani sa simbahan. Ang pangutana, andam na mo matiman? Amen. Andam na mo magpa-disturb? Amen. Ay mayon, simba ko pero wala mo kay piti. Andam na mo mukuot sa kwarta? Andam na ba mo magpakaon? Yahay kayo. Andam na ba mo mubayan sa encounter? So dapat spiritual prepared ka. Spiritually prepared ka. Holiness. Kung naay pagkabalaan, makapagitas dito. There is an open heaven if we live a holy life. So, spiritual life mo na itong preparation. Last is humility. Ang taong may lubsanon, mga ikson, preparado na. Kaya one day, mudako imong simbahan, dituduan ko sa Ginoo na Lord, maugin ni siya para to maintain sa imong level o ma-increase pagid ka, maintain the heart of humility. Preparado na ba ka? Basin, mag-try ka si engineer, sumingon siya, maayon ako. Pero kabalo sa Lord, tingtungod yun sa mga piyalan pag niya siya naging ka-disciples. Dapat spiritually prepared ka. Amen. Kaya kanang inyong gipangandoy, nag-training inyong pastor, grabe ang paggasto sa inyong pastor. Walay passionate ba kayo inyong pastor? Iyan ang gibuhat tanan because walay lain una, dapat kamo mutubo. Amen? Kamo mutubo mo spiritually. Kung sa'y timaylan sa tanong nga mamunga, mutubo. Ang tanong nga nitubo, mamunga. Kung kamo mutubo mo, mamunga yun mo. Amen. So mo nang importante nato nga masabtan spiritual preparation. Ikaduha, physical preparation. Ang sabi ng physical preparation dito, ang giingon, be healthy first. Dili ka dapat masakiton. Idasig na ako mga leaders sa church, dapat mag-jogging. Ayos kay si pastor, no, ako, ginako na, umabot ang panahon. Yung pastor, mag-60 na, mag-60, 50, 61 na. Oh, 61 na pastor. Oh, mag-61 na. Hallelujah, mura pag 30. Wow. O, i-compare mo sa mga pastor. Mga pastor, mga healthy ba kayo sila nga sa ilang body. Pero si pastor na-maintain niya iyang lawas. So, ginahanglan ta, kay si pastor may mo athletic mo nun yung pastor. May kinig badminton at ping-pong, di ko ka daw ganit. No? So, mo nang be healthy good physically. Kaya ang Ginoo dili siya maka-intras sa usa ka tawo nga masakiton. Amen. So you should be healthy, then be a disciple, make disciples, then mobilize your team. Immobilize imong team, like unong kabuk ang engineer, immobilize niya kada Domingo walay mali. Kada Domingo dili siya mo absent, at the same time dili mali. Are you there? So mo nang pag-mobilize, dapat mismo ha ang kita natin, for example, sa iya, kita natin walay mo absent. Walay mo absent, dayon walay mali. Tingnan katapan, pipika sa walay mo absent, walay mali. Walay mo absent, walay mali. Amen. So the last is raise up leaders. So kanang imong kunong bro, imo sila leaders. Paningkamuton nimo si paningkamutan kada semana makita mo suydin. Then po, encourage sila. Example, inani na mentoring. Encourage lang sila kung makabalante sila. Pero dili, okay lang. Hinay-hinay. At least kada simana, magkita mo, empower sila. That's the way nga mo raise kag mga leaders.
Kaya nga no, inani ni siya, kung mangayo mo og 200 katao this year, dapat namoy 20 leaders. Kaya ang usa ka tao, capacity sa usa ka tao, handle og 10 ka tao. So, therefore, kung 200 na ito pa ngayon, dapat natay 20 nga leaders. 20 times 10, 200. So, maabot mo 20 ka leaders. Kaya kung maabot mo 20 nga leaders, sa wala pa ng 200, maabot yung 200. Ang akong gi-raise up sa atong church identity is 200 leaders. Karon na 200 leaders na ni. Wow. Ang akong gikuan nga long, ang 2,000. Karon nga year, among gi-declare 2,000. Every Saturday, gathering na sa mga leaders sa atong simbahan. So, mo na siya, ang ga-equip ko sa ila about raising leaders. So, nasa yung mga leaders, mga Inson, ginagawa nila. So, ang goal yun na mo, 200 leaders. So, na iniabot, akong gitotal. Iabot na may 200. Last week, naubos-ubos. Then, akong gimonitor na po, gamay, 190, 195, hapit na mag 200. Pero niabot og 200. Pero ako pang immobilize pag-ayo. Kaya kung na leaders nga lig-on nga 200, surbol na ang 2,000. Kung sa inyo ha, example, kung na 220 katao, kanang isa-isa, 1 pulo. Ikaw, engineer, pulo lang. Ortuiga. Kanay mong tapad, pulo lang. Kanay mong tapad, pulo lang. Riba, luto ng 200. Amen. Amen. So, praise God. So, ang pangutana, preparado ba mo? Preparado. Dapat nato nagsabton na to. And the last one, kining systematical preparation. Unsa man ang systematical? Una, kana mag-strategize ka. Strategize. Unsaon pag-strategize, pastor? So, pag-strategize ninyo, wala na may klase karon. Akong gitudlo sa church, kini barangay Luinab, magtipok mo diri sa kada semana namoy simbalay. Ang ninyo naman mo'y simbalay, di ba? Yung pastor, mo na yung cell group. Puhon-puhon sa depo, dako na mugoot na ang balay sa inyong lead, sa inyong limbro. Ato na mo sa usa ka lugar nga dako. For example, ang imong tao, unong, ang iyang tao, imong tao, i-gather, tulo-tulo mo. Tulo mo ka leaders, imong tao, unong, example, duha, imong, lima. So, i-gather, kamo diya, ugitan. So, mo na bringing the church to the community. Kung katong unong nimo is i-immobilize siya nga mong invite. Katong unong nimo engineer. So, mo nang pag-strategize. And so on and so forth. Kaya nga no, ang atong fishing ground, mo atong barangay. Sabta ninyo? So, importante nato, master ang winning. Kinsa diri nakapadawat na sa Ginoo? Ha? Nakapadawat na ba mo sa Ginoo? Na one time, nagpa-inner minutos, bakulong pastor na may disciple. Lingon siya nga, sa man, ikaw na yung padawat sa Ginoo? Sige. Kung sa may dito, sinner's prayer. Sinner's prayer. Akong give separad. Lakaw mi, na may tigulang, kinahanag pining kanang kuwan ba, kanang manok, naanak sa anak ko, sige. Sige na, padawata ha. Ako give sepahan. Share siya, dahil ipaampo niya. Pag-ampo niya tayo, ilit ka na ako sa senior's prayer. Kay senior, siguro lang ba? Niya ako, siyempre si tatay, wala alamag. Niya ako mismo senior's prayer, galaw ka, waring bataan na eh. Ampo rin siya. Sige tayo, sunod na ako tayo, anak ko tatay. Sige. Ginoo, anak ko tatay. Ginoo, salamat. Salamat kayo sa kinabuhi, sa kinabuhi. Salamat ni tatay, anak ko si tatay. Salamat ni tatay. Na ako mismo, nagkatawa ko, pag-ayo. Pag kumani, dawat o ang tatay sa Ginoo, pero sayo ang iyang pag-lead. Ano sa kuya, ayos sa kayo kayo, ipadawat na ako ang senior's prayer. Grabe senior's prayer. No? Dapat mismo, masabtan ako na. Okay? So, kamo mga leaders, dapat di na mo magbinata. Kaya balo mo ang bata, sama na nga bata. Hay, ate, papa. Kana sa bata. Kana mga bata, kanan ilang ginaguhan, dula-dula na dito. Okay? Dula-dula na dito.
Apot sila dito, dula, sulat, dula. Dula na ginatanan. Walay bata na seryoso. Tanang gibuhat sa bata, puro dula-dula. Na yung mga leaders karon, mura na dula-dula. Atong simbahan, mura dula-dula. Magsilro, mura dula-dula. Puro na dula-dula. Ang mga bata, dili na masaligan. Kami si ating gamay, di na ako ni saligan. Kaya mag-withdraw ka sa bangko, di na ako hindi. Withdraw sa bangko lang, sila man 500,000. Wow. Di pwede na mag-withdraw. Kaya wala man, bata pa man. Di na ako may sasaligan o responsibility. Ayaw, masaligan ako sa hig, tugas. Pero ka nagmamarket, ato nagmarket, kaya ba niya mag-market? Kali isda. Dili. Mo nang di ka saligan sa limang responsibility, kay bata mo. Ingay mong pinangkapad, bakit mataos ka? Are you there? So ang mga bata, ang immaturity wala na gabi sa edad. Ang immaturity or maturity wala na gabi sa edad. Pero sultihan ko kamo, kung kamo mga leaders, kung mature mo, tagaan mo na kung responsibility sa iyo. Mapiyalan mo, bining masaligan mo. Are you there? So, na mga leaders, tanan lang gibuhat, dula-dula, simba, dula-dula na niya ito, abay ka nagsilop, dula-dula na. So, wala dili intentional. Wala yung gitawag na binata, naman siya. Pero ganang mga mature, kini si engineer, tanong niya buhat, dula-dula, maglaba, magluto, dili na dula-dula. Mo na siya mark sa maturity. Inani po din, ang bata, paminaw nga, ang bata, naiusa ka bata, naiusa ka uyuan, inani ni siya. Ang uyuan, gusto muhag sa bata, pastor, di man ang bata, muhag sa uyuan. So, ang uyuan, kita siya o pang-break, nailulipap. Ayun na, nailulipap. Pagkita sa bata sa ulipap, uy! Kidool siya, pagdool, isabak, gablihan sa angkol, pagkumag, tilap, minaog, nidagan. Ang gusto ra sa bata, lulipap. Dili gusto mo sabak, lulipap na. Naay mga tao, napanalangin nas dinog lulipap, di na makita. Nidagan. Ha? So kanang mga inana, mga bata na, kamo, magkinaon sa inyong kinabuhi, ayaw ninyo biyain ang inyong pastor, ang inyong simbahan. Kaya base na uban sa inyo, engineer na, doktor na, uban, milyonaryo na, base mawala nyo. Lalo sa ka, linggo pastor, iluusang pastor, ang puwi ko, lasing kayo sa pastor, ang puwi ko, samayan po, yung taong trabaho, sige, oo, Lord, tagay sa trabaho, pila kasi mana, chat siya, pastor, salamat sa Dino. Nakatrabaho na ako, pastor. Ay, praise God, nakatrabaho. Pila na Domingo, di na makita. Hindi na makikita. Wala kita pila Domingo, asa to siya. Makuha na to dito, walang trabaho. Kaya nang walang trabaho, may simba. Bawion, Lord, tagai. Waan niya yung trabaho, Lord. Kaya itong nag-ampo ko, itagaan mo karon, waan ang trabaho, kaya di na makita simbahan. Mga binata na siya. So, kanay mong naong, walay anay. Walay anay mga binata. Amen? Kung makadawat kag dakong panalangin, makadawat kag lulipap, padayon ka dito maglingkod sa Ginoo. Sa ministry, ayaw biyae, ayaw pagbinata. So, ilan ka tapat, ayaw pagbinata. Diba? Ayaw pagbinata. So, mo nang importante na ito masabtan, guys, sa atong kinabuhi. Okay? Na ako'y i-share sa inyo. Dahil karon after ani, mag-question and answer ta. Kaya para importante yung question and answer. Kaya para masabtan ako, unsa inyong mga pangutana. And by the grace of God, akong ma-share sa inyo. Sige, last verse nga akong i-share sa inyo ha. Dahil question and answer ta dayon. Dahil nana po kayo dahil i-share. Okay, ang last verse nga akong i-share sa inyo ha. Tablihan nato diri sa okay. Wala.
Okay, ablihan nato sa Matthew 13:23. So mao ni siya ang resulta nga nung ipamultiply ka sa Ginoo. Dapat masabtan ni Matthew 13:23 na ba siya in NLT bro? Kana oh. Ingon diri the seed that fell on the good soil. Say it with me, good soil. Good soil represents, okay, ang katudang liso nga nabutang sa maayong soil, mao katong mga tao nga nakadungog o nakasabot. Okay? Unsa gani? Nakadungog o nakasabot. Baliko na to, nakadungog o nakasabot sa pulong sa Ginoo. Kay tungod nakadungog, nakasabot sila, unsay nahitabo? Nag-produce sila a harvest of 30, 60, or even 100 times as much has been planted. Mo ni sikreto ang multiplication. Kung nakadungog ka o imong nasabtan ang pulong sa Ginoo, mutubo ka, mamunga ka. Amen? Amen. Pastor, nganong dugay man ang pagpamunga, basi nakadungog ka pero wa ka kasabot. Unsay timailhan nga wa ka kasabot? Para makasabot ka, mangutana. Klaro ba? Klaro ka instruction sa Ginoo. Kay daghan yun kay nakadungog sa pulong sa Ginoo pero wa kasabot. Mo nang kamong nga mga leaders, ako kamong pangutanon, nakasabot mo wala? Nakasabot mo sa Holy Share? Nga kaya ninyo magpa-200 sa inyong simbahan? Unsa nga giants nga inyong yatubang, kaya ninyo nga bungkagon ka nga giants? Pastor, kapoy man kay tanan, pastor, ang kanang kapoy man kay mag-invite, kapoy kay pastor ang pag-consolidate, kapoy kay pastor, dagay kapoy. Kay balo mo, inani ni siya, those who serve, deserve. Katong nag-serve sa Ginoo, deserving siya sa panalangin. Kung magkulan og panalangin sa ang Ginoo mayson, dili niya kalimtan ang mga tao nag-serve sa iya. So those who serve, deserve. So klaro kay sa Bible, katong nakadungog o nakasabot, ipamultiply niya, mo produce siya o kadaghan. So kana imong tapat, ang question, kung wala pa na nanaghan, pasabton sa siya. Kaya nakadungog naman na sa insay istorya ni Pastor, pasabton na to. Karon pasabton ako. So therefore, pangutanan mo kung sa gusto ninyo masabtan. Amen? Okay ba sa inyo? Okay ba? So karon, okay. Open na to, Pastor. Open na to. Okay, open na to. Unsay mga kwan ninyo, unsay mga pangutanan ninyo. Sige. Sige, pangutana. Okay, pangutana. Sige. Sige, pangutana. Para at least para makaibalo ta unsay atong ipuntos nato pag-ayo. Sige, pangutana. Regarding sa discipleship, sa cell group, unsay ginabuhat, unsa pay buhaton pag-ayo. Sige. Kana, i-master nimo ang winning, i-master nimo ang consolidation, master ninyo ang discipleship, master ninyo ang sending, kana siya. So, unsa may mga pangutanan ninyo? Sige guys, kay basin nasubraan ako sa istorya ninyo ba? Unsa may mga pangutanan? Sige, ate, pangutana. Ha? Pangutana mo, sige. Ana. Hapon pas kina nakuan ko Paskoy na may friend pastor ganahan ako siya i-disciple pero walang kabalo unsaon paso akong pangutanan kay unsaon ako pag kay akong friend pas kay i-kuan niya i-identify niya himself as bisexual and unsaon ako siya pag disciple pas nga dili siya ma-offend bitaw na kung mati siya ilahang sisakto o dapat buhaton niya nga dili niya